Tanghalian na at nakahanda na ang pagkain dito sa dining room. Isa si Ate Tanya sa nagluto. Kahit na may sariling chef ang pamilya nila ay hands-on pa rin ang kapatid ko sa pag-aasikaso ng kanyang pamilya. Lalo na sa asawa nitong mas gustong kumain sa luto ng kapatid ko. Kasabay namin kumain si Nanay Lourdes na tuwang-tuwa pa rin habang nakikipag-usap sa akin. Siya nga pala, wala pa ba si Dustin? Tanong ni Nanay Lourdes. Umiling si Ate Tanya. Wala pa po, Nay. Nasa business trip pa iyon. Sagot ni Ate Tanya habang tinatanggalan ng kanin sa pisngi si Terrence. Napatigil ako sa pagmuya. Business trip? Pag-uulit ko. Tumingin si Ate Tanya at sumenyas. Oo, business trip. Baka 1 o 2 linggo pa sila bago bumalik. Napatigil ako sa kinakain ko. Alam ko ang ibig sabihin noon dahil hindi naman business trip iyon kundi misyon ng Bratsavu. Ganoong katagal kung mawala ang grupo ng mga ito. Ganun ba? Sayang naman. Si Lander ba magpupunta dito? Napainom ako ng mango juice nang magtanong ulit si Nanay Lourdes. Hindi na sa kapatid ko kundi sa akin na. 2 po sila na nasa business trip ngayon, Nay. Alam mo na, may niluluto silang bagong negosyo ngayon sa Italy. Mabilis na sagot ni Ate Tanya. Mangha si Nanay Lourdes. Talaga ba? Pagkagaling naman. Naalala ko nga dahil narinig kong pupunta sila ng Italy. Nakakatuwa ang boyfriend mo, Iha. Talagang kahit nasa Italy ka, sinundan ka niya. Malawak na ngumiti ang matanda. Ako naman ay hindi nakaimik at parang sinipa ang tiyan. Diyos ko, alam kong walang alam ang matanda pero parang hinahalukay ang tiyan ko sa naririnig. Mabuti na lang at mabilis na naiba ni Ate Tanya ang usapan para mawalang awkwardness. Pagkatapos namin kumain ay hinayaan ni Ate Tanya sina Tricia at Terrence na maglaro sa kanilang playroom kung saan pinakustomize pa para maging indoor play area ng mga bata. Hindi na kailangan pang magpunta ng mall dahil kompleto sa lahat ng toys ang 2 bata. May kasama silang yaya at nandoon din si Neneng na mukhang enjoy din sa paglalaro. Dinala ako sa balcony ni Ate Tanya para uminom ng imported na kape. Huminga ako ng malalim. Kahit na maganda ang mansyon at napakaraming magagandang bulaklak ako nakikita, ay hindi ko pa rin maiwasan na malungkot. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko sa nakalipas na araw. Ang bilis na nagbago ng lahat. Ate, hindi pa alam ni Mama at Papa na nakauwi na ako. Humigop muna ng kape ang kapatid ko bago ito sumagot. Malalaman din ni Mama at Papa. Sa ngayon ay hindi muna natin pwedeng ipaalam. Nagtaka ako sa sagot ni Ate Tanya. Ate, alam mo mag-aalala magulang natin. Tsak, magtataka na sila dahil hindi nila ako nakukontak ng ilang araw na. Hindi ko pa nga nahawakan maski ang phone ko. Wisit na Lander na yan. Nagingit-git kong salita. Hinawakan ako sa balikat ni Ate Tanya. Ako na bahala sa kanila. Trust me. Hindi ko alam kung sasang-ayon ba ako sa kapatid ko o hindi pero sa tingin ko naman ay dapat akong magtiwala sa kanya. Mas tiwala naman ang magulang namin sa Ate Tanya ko kaysa sa akin. Pero ate, wala akong phone. Simula nung kidnapin ako ni Lander ay hindi ko na alam kung saan na ang mga gamit ko. Hindi rin alam ng kaibigan ko sa Bea lahat na nangyari sa akin. Napahawak ako sa noo ko. Ang mga kasama ko sa trabaho, wala pa silang balita sa akin. Ang boss ko. Oh my God. Ang baby ko. Naluluha ako habang inaalala ang abo ng anghel ko. Nagsisisi ako na hindi ko yun dinala nung nagpunta ko kila Bea. Hindi ka na pwedeng bumalik ng Italy, Tina. Naguguluhan akong napatingin sa kapatid ko. Ate, paano mo nasasabi yan? Mahigit 2 taon na ako namumuhay sa Italy na mag-isa. Nakamove on na ako at naayos ko ng buhay ko nang hindi na inaatake ng depresyon. I know. Pero may mga bagay na hindi mo kailangan pambalikan. Ate, parang gustong umahon ang galit ko sa lahat ng bagay, lalo na kay Lander na siyang sumira na naman sa buhay ko. Hinaplas ni ate ang likuran ko pero ang buong isip ko ay nasusuklam na naman kay Lander. Sabihin mo nga sa akin, anong hindi ko pa alam ate? Seryoso ang boses ko habang pumapatak na ang luha ko. Hindi nakaimik ang kapatid ko. Alam kong may nalalaman ito pero ayaw lang magsalita. Tina, nanubig ang mata ni Ate Tanya. Pinipilit na huwag umiyak habang humihigpit ang hawak nito sa kamay ko. Ate, please. Just tell me the truth. All of it. No more half-truths. No more hiding. He didn't come here by choice. Lander drove me back. Here at the life I fought so hard to rebuild in Italy. I deserve answers. They kept everything for me back in Dubai, but not anymore, ate. I need the truth, no matter how painful it is.
Gusto kong sumigaw sa galit pero kailangan kong kumalma. Kakainom ko lang ng gamot na ibinigay ng kapatid ko dahil yun ang reseta ni Doc Lester sa akin. Mommy! Napabitaw sa atita niya nang marinig niya ang matitinis na boses ng dalawang bata. Agad itong tumayo at nagpunas ng luha. Mommy! Naunang napayakap si Tricia sa kanyang mommy. Kasunod dito sa Terrence na may hawak na dinosaur na laruan na mukhang ibabato sa kanyang kapatid. Mommy! Naiiyak ang mukha ni Terrence. My God, anong problema niyong dalawa? Napatalikod ako at nagpunas na luha. Hindi ako pwedeng maging ganito sa araw-araw ng buhay ko. Kailangan kong umayos. Tita Tina! Napayakap sa akin sa Tricia para magtago. Maya-maya pa'y nag-iiyak na si Terrence habang nagsusumbong sa kanyang mommy. Sumunod naman ang dalawang yaya ng mga ito. Ay naku, walang araw talaga nang hindi kayo nag-aaway, no? Napapailing na lang sa atata niya habang kinakarga ang bunso nito. Naku ma'am Tanya, nag-agawan po sa paintbrush ang dalawa. At sobrang dami ng paintbrush na nakakalat sa sahig, pinag-agawan pa ng dalawa. Napapailing ang yaya ni Terrence. Inagaw po kasi ni Tricia ang paintbrush niya. Napakamot naman ang yaya ni Tricia. Pinagalitan ni Atata niya ang panganay na anak na nakasiksik sa akin bago ito pumasok dahil papatulugin na ang bunso na hindi na naawat sa pag-iyak. Tricia, tawag ko sa pamangkin ko. Napanguso sa Tricia. Next time, don't fight with your little brother, okay? You're not supposed to grab toys from each other. You have to share. But Tita Tina, those paintbrushes are mine. Daddy bought them for me. Hinawakan ko sa ulo sa Tricia. Yeah, pero dapat i-share mo sa little brother mo. Masamang maging madamot. Magagalit sa Lord. Napasimangot at mas lalong humaba ang uso nito. Say sorry to Terrence, okay? Okay. Labas pa sa ilong na sagot nito. Napailing na lang ako. Kahit paano nawala ang bigat sa dibdib ko nang dumating ang mga bata pero hindi pa rin nawawaglit sa isip ko ang nalalaman ng kapatid ko. Mahigit 1 linggo na ako na nanatili dito sa mansyon ng kapatid ko. Kahit paano ay nakakapag-relax ang katawan ko. Masaya din ako dahil palagi kong nakakausap ang atetanya ko kasama ang makukulit kong pamangkin. Dalawa kami ni Tricia na magkatabi na matulog at sobrang namiss ko ang bonding namin dalawa. Bumabalik ang nakaraan kung paano magkasama kami palagi sa bahay nung nasa bataan pa kami. Ang pinagkaiba lang ngayon ay mas madami na itong alam at lahat ng nakikita at nalalaman niya ay kinukwento niya sa akin, lalo na sa eskwelahan. Masaya din ako nakakausap si Nanay Lourdes, kasamang ilang kasambahay dito sa mansyon. Kaya kahit maraming tauhan, ay tumutulong ako para kahit paano ay pagpawisan ako. Nasanay na rin ako na tumulong sa gawaing bahay, lalo na noong nanirahan akong mag-isa sa Italy. Thank you, Dr. Luna. Kumaway ako sa doktora habang pasakay ito ng kanyang kotse. Ingat po, doktora. Kumaway ang kapatid ko at ang dalawang bata. Kumaway pabalik ang doktora bago pumasok. See you Thursday. Nakangiti ito at pumasok na sa loob ng kotse. Hindi nagtagal ay umalis na rin ang sinasakyan nito. Nang makalayo ang sasakyan ay saka kami pumasok na sa loob. Regular na dumadalaw sa akin si Doktora Luna Cruz. 2 beses sa 1 linggo. Isang psychiatrist na tauhan ni Doc Lester. Isa din itong kakilala ni Ate Tanya noong nurse pa siya sa Zimmerman Hospital. Siya ang kusang nagpupunta sa akin dahil yun daw ang utos sa kanya. Nung una ay umangal ako dahil kaya ko naman magpa-check up pero ayaw ng kapatid ko. Pinagbabawalan ako lumabas ng mansyon kaya pumayag na lang din ako kalaunan. Ate, napahinto sa paghimas ng ulo ni Terrence sa Ate Tanya. Nandito kami ngayon sa living room habang nanonood ng Netflix na paboritong panoorin ng mga bata. Tumaas ang isang kilay nito na nakangiti sa akin. Wala akong phone. Gusto ko na makausap si Mama at Papa. Hindi na nakabalik ang phone ko. Ayaw din akong pahiramin ng kapatid ko dahil parte daw iyon ng meditation ko. Gusto kong makausap ang magulang ko pati na rin ang best friend kong si Bea. Bumuntong hininga sa adatanya. Alam ko na kukulitan na ito sa akin dahil sa inirereklamo kong cellphone. Hindi ka pa pwedeng gumamit ng phone mo. Hindi pa nakakabalik ang bratso. Mahina ang sagot nito para hindi marinig ng mga bata. Where's the bratso na yan? Tina! Nalakan ako ng mata ng kapatid ko sabay nguso sa 2 bata na nakatutok ang atensyon sa pinapanood ng mga ito. Ate naman, gusto ko lang na makausap si Mama at Papa. Masama ba yun? Namimiss ko na sila, pati si Bea.
Tsak nag-aalala na sila dahil wala akong paramdam sa kanilang lahat. Napahaplos sa noo ang kapatid ko. Ayaw mo din akong pahirmi ng phone mo. Nakakausap mo si mama at papa pero ako hindi. Masamang loob na salita ko. Inabot ni Ate Tanya ang kamay ko at marahan na pinisil ang palad ko. Calm down, Tina. Nagiging emotional ka na naman. Take a deep breath. Ngayon ko lang napansin na nanginginig ang kamay ko, kaya huminga ako ng malalim at nagbuga ng hangin. Ngayon ko lang na-realize na ganito din ako noong nasa Italy ako. Wala lang akong karamay kapag nagiging emotional ako. Dahil pala ito sa psychosomatic symptoms ko. Kaya ayan na pinagbabawal sa iyo, Tina. Bawal ka ma-stress at maging emotional para hindi ka atakihin ang symptoms mo. Pumikit ako habang humihinga ng malalim. Uuwi tayo sa bahay. Uuwi tayo kay mama at papa. Napadilat ako at diretsyong napatingin sa kapatid ko. When? Excited kong tanong habang masayang nakangiti. Pagka-uwi ng Kuya Dustin mo. Nabura ang ngiti ko at nalipat ang tingin ko sa TV na pinapanood ng mga bata. Hindi rin tayo makakalabas ng mansyon, Tina, hanggat hindi nakaka-uwi ang mga bratso. Alam mo na, mas kailangan nila na umuwi na may sasalubong sa kanilang pamilya pagka-uwi. Si Lander, napalunok ako. Tsak naman na may sasalubong na pamilya sa kanya. Buhay pa ang magulang nito at baka nga naghihintay pa sa kanya ang babae niyang si Grace Valdez. Mahigit 2 taon nang nakalilipas pero ang galit ko sa babaeng iyon ay umaabot pa hanggang impyerno. At sa pagkakaalam ko, ay nasa Australia sila ngayon. Natahimik ako. Ilang gabi na akong nababalisa. Aaminin ko kahit nagalit ako kay Lander ay hindi ko maiwasan na uminit ang puso ko sa kanya. Pero dahil sa nangyari sa akin ngayon, mas galit pa rin ako sa kanya. Nantanya, may tumatawag po sa landline. Lumapit ang kasambahay at iniabot ang wireless na telepono at umalis na. Hello? Ilang segundo pa ay napasingap sa atitay niya. Oh my God! Really? Napatingin ako sa kapatid ko na gulat ang reaksyon. Maski ang 2 bata ay napalingon sa kanilang mommy. Gosh, bakit hindi niyo sinabi? Okay, heto na. Mabilis na pinatay ni atitay niya ang telepono at tumili. Who's that, mommy? Tanong ni Tricia. Mabilis na tumayo ang kapatid ko. Your aunties are coming over any moment. Nagtititili si Tricia habang nagtatatalon. Si Terence naman ay nakigaya sa kanyang kapatid. Hey, they're coming! Oh my God, I'm so excited! Dali niya habang paikot-ikot sa sala. Hindi mapakali sa sobrang saya. I miss them super duper much. I wanna hold them all tight like this. Ibinuka niya pa ang mga braso at nag-spin na parang balerina. And my friends too. We're gonna play, love and maybe even dance. Tumatalon siya sa tuwa at parang lobo na hindi mahawakan. Terence and I will be so happy. Sigaw niya habang sumisilip sa bintana. I can't wait anymore. Tumalon siya sa sofa, yakap ang unan habang hindi maalis ang ngiti sa mukha niya. Sumasabay si Terence sa sobrang saya ni Tricia. Napapailing na lang si Ate Tanya sa mga anak. Ganyan talaga yung dalawa kapag may bisita dito. Sinong darating? Napaisip ako kung si Agatha iyon ang kapatid ni Dustin. Sino pa nga ba? Si Ma'am Tanya, nandiyan na po sila. Tawag ng nagmamadaling kasambahay. Nagtakbuhan ang 2 bata palabas kaya sumunod ako. Sa Ate Tanya naman ay kinausap ang isang kasambahay na magluto ng pagkain para sa bisita. Napanganga ako nang makita ko ang 5 sasakyan at isang big bike na pumarada sa malawak na parke. Paisa-isang lumabas ang nasa loob ng kotse. Sila Ate Arya na dala ang kanyang anak na lalaki, si Hannah, Ate Grace at Ate Leah na karga ang kanilang mga anak. Sa Ate Mika naman ay naghubad ng suot ng helmet. Lahat sila ay malalawak ang pagkakangiti habang kumakaway. Oh my God! Welcome back mga mare! Malakas na tumili sa Ate Tanya. Ako naman ay napako sa kinatatayuan ko. My God! Tina! Tina! Lalo kang gumanda ngayon, Tina. Nagsilapitan ang mga ito sa akin habang ako naman ay hindi makapagsalita. Natulala ako dahil sa kanilang mainit na pangangamusta sa akin. Niyakap nila ako isa-isa. Nag-iyakan pa kaya hindi ko maiwasan na hindi umiyak. Naging emotional sa Ate Aryan at lalo na si Hannah na naging super close ko. Dito sa loob ng living room ang mga kaibigan ni Ate Tanya. Ang mga bata ay dinala sa playroom kasama ang mga kasambahay. Malalaki na ang mga anak ng mga ito, habang si Ate Mika naman ay nanganak na pala.
Nalaman ko na 9 buwan pa lang ang anak nitong babae. Hindi halata sa kanya na nanganak na siya. Hindi niya lang dinala ang anak dahil nasa pangangalaga ng magulang ni Kevin. Parang bumalik ang dating samahan. Kung noon ay masaya kami na bumibisita sa apartment nila na may tawanan at kwentuhan ng mga buhay, ngayon naman ay nandito kasama na ang mga anak nila. Marami na talaga ang nagbago dahil sa mga experience sa buhay, pero ang pagiging mabuting kaibigan ay hindi nagbabago. Masaya ako sa lahat dahil nagkaroon na sila ng sariling pamilya. Samantalang ako, heto pa rin, naiwan na. Napalingon ako kay Hana na niyakap ang braso ko. Sumisinghot pala ito. Hana? Nagpunas ito ng luha. Alam mo, Tina, sobrang namiss kong ganitong banding nating dalawa. Tayong lahat. Sarap balikan ng nakaraan. Alam mo ba, bahala ko magpunta ng Italy para pasyalan ka. Talaga? Gulat na ani ko. Tumango ito. Ayaw lang ni Sian. Ang sabi niya hanggat hindi pa maayos sila under, hindi kami pwedeng mauna na makapagkita sa'yo. Napataas ang kilay ko. What do you mean? Tumikim sa atelian. Kanina pa ako nahihiyang makapag-usap sa kanya. Kahit na maingay at madaldal ito ay alam ko na obserbahan niya ako. Hindi ko siya magawang lapitan. Siya ang kusang yumakap sa akin at umiyak noong nagkita kami kanina. Kapatid ito ni Lander at talagang nahihiya ako dahil nagagalit ako sa kanyang kakambal. Nagulat ako nang tumayo ito sa tabi ni Ate Grace at tumabi sa akin kaya pinagitnaan nila akong dalawa ni Hana. Tina, Mom and Dad really missed you. They've been longing to see you, especially after finding out that you're finally home. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Adelian. Mapabait ang magulang nila sa akin pero dahil sa paglayo ko ay hindi ko inisip kung ano ang mararamdaman nila sa pag-alis ko. Nagkagulo noon. Hinanap nilang mag-asawa ang kanilang koneksyon para hanapin si Lander. Hindi ko natuloy alam kung ano ang gagawin ko sa mga taong iniwan ko ng walang dahilan. Pauwi na si Mom and Dad galing France at gusto ko nilang makita, Tina. Hinawakan ni Adelian ang kamay ko ng mahigpit habang nakatitig sa mga mata ko. Magiging masaya ka na. Sana'y mabigyan mo pa ng isang pagkakataon ng kakambal ko. Mahal na mahal ka ni Lander. Tumulo ang luha sa pisngi ni Adelian habang nagsasalita. Alam ko mahirap at napakasakit ang pinagdaanan mo sa buhay. Naintindihan ko ang galit mo pero sana'y mabigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag ang kapatid ko sa pagbabalik nila. Kung ano man ang magiging resulta sa pag-uusap niyo dalawa, alam ko magiging masaya ka. Magkabalikan man kayo o hindi ni Lander, kaibigan pa rin kita. Mahal kita, Tina. Magtiwala ka. Hindi ako nagsasalita at pinipigilan ko ang sarili ko na huwag maging emosyonal. Pero hindi ko kaya dahil naguunahan sa pagtulo ang mga luha ko. Sumasakit ang lalamunan ko. Gusto kong malaman ang katotohanan pero galit pa rin ako kay Lander. Nandito lang ako sa tabi mo, Tina. Niyakap ako sa likod ni Hana. Alam kong umiiyak din ito. Kasama mo ako. Kami lahat. Kasama mo kami, Tina. Mahal ka namin bilang mga nakatatandang kaibigan mo. Isa-isang nagsilapitan na ang mga ito at nag-iyakan at nagyakapan. Ang sarap sa pakiramdam na may ganitong kaibigan. Hindi nagbago, hindi nagtanim ng galit sa akin. Inunawa nila ang nangyari sa akin. Alam ko bihira na lang makatagpo ng mga tunay na kaibigan at nagpapasalamat ako dahil nakatagpo ako ng katulad nila. Kahit na may kanya-kanya na silang buhay. Mommy, I'm hungry! Napatigil kami sa pagiging emosyonal namin magkakaibigan nang sumigaw ng malakas sa Tricia na galing sa playroom. I'm hungry na po, Mommy. And also, hinanap ni Tricia si Aryan. Tita Aryan, our Temis is crying. Agad na napatayo si Ate Aryan nang malaman na umiiyak ang anak dito. Halina kayo sa dining table. Tawag ni Nanay Lourdes. Hinawakan ako ni Ate Mika at magkasama kami pumasok sa dining area habang ang iba ay nagtungo ng playroom para kunin ang kanilang mga anak. Lander's personal voice. Oh shit! Naubos pa ang bala ng magazine. Automatic bomb at combat knife na lang ang natitira sa katawan ko. Kailangan kong makaalis na sa pwesto bago pa ako maging abo na lang. Nandito kami ngayon sa Southwest Wilderness ng Tasmania sa bansang Australia. Hindi na bago ang ganito lugar kung saan walang naninirahan dahil liblib at purong kagubatan. Naninirahan ng iba't ibang klase ng mga wild animals. Sa tuktok ng masukal na lugar na ito ay ang kuta ng Marvala Syndicate.
Ang leader ng sindikato ay si Basilio Romualdez na galing Spain at nagtatago dito sa bansang ito at nagkakalat ng droga sa iba't ibang sulok ng bansa na hindi mapuksa ng kanilang gobyerno. What's wrong with this shit? Maski ang earpiece na suot ko ay hindi ko magamit dahil walang signal. Nahiwalay ako sa mga kasamahan ko noong sumabog ang sinasakyan naming 4x4 armored car. Mabuti lang at 3 lang kami ni Larkin at Miller habang sakay sa helicopter si TL, Light, Brickerman at Zimmerman. Gumamit naman ng bangka si Sugar, Rafferty at Freemanger dahil may malapit na ilog, ilang metro ang layo. Maraming bantay ang Morvala at ang kanilang ginagamit ay high-tech na din. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi ito nakakaya ng mga kapulisan dahil isa sa politiko ang may hawak ng Morvala. 4 na araw na akong walang tulog. 4 na araw din ako mag-isa sa lintik na kagubatang ito. Dumagdag pa ang malalakas na ulan at makakapal na fog na kung mamalasin pa ay hindi mo agad makikita ang nasa harapan mo kung wala kang gamit na thermal vision goggles. Malakas na kulog at kidlat ang nagpapaliwanag ng ilang segundo sa kagubatan. Oh my baby, wait for me. Hindi ako mamamatay dito dahil makakasama pa kita habang buhay. Pagkatapos ng malakas na kidlat ay ang malalakas na pagsabog ang sumunod. Nabuhayan ang loob ko dahil alam kong nasa malapit na ang mga kasamahan ko. Pagapang sa maputik at matataas na basang damo ay mabilis ako nakarating kung saan ang malapit ng kuta ng sindikato. Malayo pa lang ay nakikita ko na ang kalaban gamit ang scope ng .408 Cheetah caliber. Isa-isa silang nagsibag sa akin nang hindi nila alam na may kalaban sa kanila kahit ilang kilometro ang layo. Napangisi ako na makita ko sa team leader McCright. Mabilis pa sa hangin ng bagyo na nakalapit dito nang hindi niya nalalaman. Tom TL, you're here! Gulat na tinutukan ako ni TL sa hawak niyang M14 rifles at malakas niya akong minura. You've been gone for 4 days. Where the hell did you go? Napakamot ako ng ulo. Apologize, TL. Gotta be too into it at the end. All hostiles outside the hideout are done. Perimeter's clear. Awaiting your orders. Security's down. Their eyes are now mine. Every camera inside Morvala is under my control. And they don't even know it. Biglang litaw ni Brickerman. Nagsilitawan ng ilang miyembro ng Brotsovo. Let's get this shit started, baby! Sabay hagis ni Miller ng sigarilyo sa tabi. One more bullet, and I swear, I'm walking back home barefoot. Larkin smirk. Langhiya, uwing-uwi na ako. Mainitin na ang ulo ni Light. Shit! Sunod-sunod na pagsabog ang sumunod. Tina's person-over voice. Ilang araw na lang at malapit na ang kaarawan ni Papa. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng magulang ko na nandito na ako sa Pilipinas. Halos mag-isang buwan na ako na nananatili sa bahay ni Ate Tanya kasama ng 2 pamangkin ko. Masaya naman ako na kasama sila. Masaya din ako dahil nakakausap ko ilang kasambahay habang tinutulungan ko sila sa kanilang trabaho. Pero nakakalungkot lang ay halos mag-iisang buwan na rin na hindi pa bumabalik ang Brotsovo. Ang Ate Tanya ko ay nag-aalala na. Kahit na madalas naman na ganito katagal mawala kapag may misyon ng grupo, ay hindi pa rin maiwasan na mag-alala ito sa kanyang asawa, lalo na at hindi gumagamit ng kahit na anong komunikasyon ang Brotsovo. Ganoon na rin ang mga kaibigan namin ng mga asawa ng Brotsovo. At kahit na makapag-usap sila sa headquarters ng Brotsovo, ay walang makukuhang impormasyon sa kanila, lalo pat confidential ang kanilang trabaho. Minsan ay nagtungo kami ng kapatid ko sa headquarters ng Brotsovo. Ang naabutan lang namin na nandoon bukod sa kanilang training personnel ay ang anak ni Big Boss na isang binata. Ang pamangkin kong si Tricia na halos hindi nilubayan ang binata. Mabuti na lang at mahaba ang pasensya nito at nahandle ang kakulitan ni Tricia. Napabuntong hininga ako. Si Lander, lagi ko siyang naiisip. Galit ako sa kanya pero palagi ko siyang iniisip. Nag-aalala din ako para sa kanyang kaligtasan kahit na alam kong hindi na pwede. Kahit sumisiksik sa isip ko ang sinabi ni Ate Lian. Gusto kong maniwala at umawak sa pag-asang iyon. Pero natatakot ako. Pag umasa ako, masakit. Ayoko nang bumalik sa pagbagsak ko na halos hindi ko kayang bumangon. Kahit na nakalipas na ang sakit pero nakatatak na ang lahat sa isip at puso ko. Gusto kong ingatan pa ang sarili ko. Tita, are you okay?
Hindi ko napansin nakalapit na sa akin sa Trisha. Nandito ako, nakaupo sa veranda ng kwartong nakalaan sa akin kung saan kasama ko matulog ang pamangkin kong sa Trisha habang nakaharap sa gitna ng kawalan at dinadama ang malamig at preskong hangin. Yeah, don't worry. Maliit akong ngumiti. Mabuti na lang at hindi na ako umiiyak. Madalas lang na malungkot talaga. You said you were okay, but I know you were sad. You just didn't want me to worry. Inilagay pa ni Trisha ang magkabilang kamay sa kanyang tagiliran na parang matanda. Napabuga ang bibig ko sa gulat dahil hindi ko inaasahan na magiging reaksyon ni Trisha. Ganito na ba ako kahalata sa mga ginagawa ko? Dahil pati ang batang inosente, observant at sensitive dahil sa akin? I'm sorry, Trisha. Don't say sorry, Tita Tina. Dito lang po ako. Love kita. Love ka ni Terrence. Love ko ni Mommy at Daddy. Love ko rin po ni Lolo at Lola. Hinawakan pa ako sa pisngi ni Trisha habang nakatingin ng diretso sa aking mata. And also, Tito Pogi always loved you. He really loves you. Tita Tina ko po. Sobrang uminit ang puso ko sa sinabing iyon ng mahal kong pamangkin. Kahit bata pa ito, gusto kong makarinig ng ganito. Kahit sa pagkakataong ito, gusto kong marinig na mahal ako ng dating mahal ko at minamahal ako ng lubusan. Naguunahan sa pagpatak ng luha sa aking mata ang magandang salitang iyon na kahit na mukha akong uto-uto ay tatanggapin ko, makaranas lang ng tunay na saya. I know, you still love Tito Pogi. Do you want to see him again? Hindi ko makasagot kahit sumisinghot na ako dahil sa sipon. You still love Tito Pogi? Tatawag ko po si Tito Pogi at sasabihin ko na uwi na siya kasi nagka-cry na si Tita Tina ko. Napahawa ako sa maliit na kamay ni Trisha habang lumuluha pa rin. Trisha, tagal mo po sa Italy, Tita Tina. Kawawa Tito Pogi. Lagi siyang nagka-cry kay daddy ko po tapos iinom ng alak. Ew. Napatawa pa ito habang nagsasalita. Oh, you're crying so much. You're such a baby, Tita Tina. Pinunasan ni Trisha ang luha ko gamit ang kanyang kamay. Wait, kukuha po ako ng tissue. Nang bumitaw sa Trisha ay hinayaan ko ito at humarap muli sa labas. Oh my God! Malakas na pagtili ni Trisha. Napalingon ako dahil sa matinis na pagkakasigaw ni Trisha pero ganoon na lang ang pagtalo ng puso ko sa nakita ng mga mata ko. Tito Pogi! Tito Lander ko! Agad na nagtama ang mata namin dalawa ni Lander. Nakatayo ito habang suot ang uniforme nito bilang Bratsovo. May puting tela na nakapalibot sa kanyang ulo at may konting pulang likido na nandoon. Napababa ang tingin ko sa hawak niyang bulaklak. Baby, hindi agad ako nakagalaw dahil sa labis na pagkabigla at ang puso ko ay kulang na lang ay umalis na sa katawan ko dahil sa lakas ng pagkabog. Hindi ko na namalayan ang kasunod dahil sa isang iglap lang ay nasa harapan ko na ngayon si Lander habang nakaluhod ang isang tuhod habang nakatitig sa aking mata. Hindi ko na napansin ang pagdating ng kapatid ko para kunin si Trisha at iwan kaming dalawa ni Lander. Dahil sa matinding emosyon ko, hindi ko napapansin ang mga nasa paligid ko lalo na sa harapan ko na siyang dahilan ng lahat. I wanna give these flowers to you, my baby. Napababa ang mata ko sa bulaklak nitong hawak. Daffodils. Lumambot ang puso ko dahil ang daffodils ang tanging bulaklak na iniaalay ko para sa anghel ko. Nang kinuha ko ito ay agad ko itong inamoy at binalikan ng alaala ng aking anghel na naiwan sa Italy. Kanina? Narinig mo? Mahina akong salita. Baby, narinig mo sinabi ni Trisha? Hindi ko alam kung bakit ko pa ito tinatanong sa kanya pero gusto ko lang malaman kung totoo ito. Yes, I heard it. I heard everything. Napaawang ang labi ko. Kung narinig niya iyon, ibig sabihin ay kanina pa niya nakikita kung paano ako umiyak sa harapan ng pamangkin ko. Tama si Trisha. Totoo at walang bahid ng kasinungalingan. Hinawakan ni Lander ang kaluwang kamay ko habang nakatitig sa akin. Mahal kita. Sobrang mahal na mahal kita, Tina. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang. Ikaw lang ang taong minahal ko kaysa sa sarili ko. Gusto kong maniwala sa sinasabi niya dahil ramdam ng puso ko ang sinseridad sa kanyang puso pero pumapasok sa isip ko ang nakaraan. Ang masakit na nakaraan. Pero niloko mo ako. Iniwan mo ako at pinagpalit sa iba. Napahawa ako ng mahigpit sa bulaklak ng daffodils. Lumambot ang mukha ni Lander. Natitigan ko ang sugat nito sa noo.
Marami itong galos sa muka at may tuyong sugat sa kanyang labi. Nagahalong emosyon ko ngayon. Galit dahil sa ginawa nito sa akin noon pero napapalitan ng awa dahil sa sugat na tinamo nito dahil sa misyon. Gusto ko malaman mo ang lahat ng katotohanan, Tina. Pero iisa pa rin ang katotohanan na ikaw lang ang tangi kong minahal. Mamahalin at hanggang kamatayan ay ikaw lang ang taong pinakamamahal ko. Higit pa sa buhay ko. Gustong matunaw ng tuhod ko sa sinabi nito. Kahit na nakaupo ako ay nalalambot ako sa bawat katagang sinasambit ng labi nito.